magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Magandang gabi po sa lahat. Minsan pa po inaanyayahan natin ang bawat isa. Tayo pong sama-samang makinig ngayong gabi sa ikalawang araw ng ating journey in the Word. At inaanyayahan ko po ang lahat. Minsan pa po ako po si May Raisa Joyce Canale. Joyce po. At ngayong gabi po ako ang magsasalita, magbabahagi ng salita ng Panginoon. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa kani-kanilang mga tahanan at basahin natin sa aklat ng Timoteo 4:2-4. Basahin po natin sa Tagalog, ASD version. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral.
Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babalik sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Basahin din po natin sa The Passion Translation. Sabi po dito, proclaim the word of God and stand upon it no matter what. Rise to the occasion and preach when it is convenient and when it is not. Preach in the full expression of the Holy Spirit with wisdom and patience as you instruct and teach the people. For the time is coming when they will no longer listen and respond to the healing words of truth because they will become selfish and proud. They will seek out teachers with soothing words that line up with their desires, saying just what they want to hear. They will close their ears to the truth and believe nothing but fables and myths. Tayo pong sama-samang manalangin, purihin po ang salita ng Diyos sa pagkakabasa. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat sa hapong ito. Inaanyayahan ka namin sa aming kalagitnaan. Ang iyong presensya ay patuloy kaming samahan. Saan man kami naroroon, Panginoon, ano man ang aming ginagawa. Ama, itong oras na ito ay itinatalaga namin sa pakikinig ng iyong salita. Buksan mo ang aming puso't isipan, maunawaan ka namin, Panginoon. Inaalis namin, sinasaway namin lahat ng gawa ng kaaway, distraction sa kapaligiran, mahinang internet, Panginoon, ay hindi namin pinahihintulutan. Salamat sa iyong salita. Pagpalain mo ang bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon pong gabi po ay pinamagatan ko po itong Preach It Anyway. Di ba po? Preach it anyway. Bakit nga po ba natin kailangang magbahagi ng salita ng Diyos? Di ba? Sabi sa kanyang salita, si Paul po, ang sinabi niya kay Timothy, doon sa verse 2, proclaim the word of God and stand upon it no matter what. Sa Tagalog, sabi niya, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Maging handa ka. It is not a suggestion. It is a direct command from Paul to Timothy. Bakit po? Dahil alam niya na darating ang panahon na ang mga tao ay hindi na makikinig ng salita ng Diyos. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. But tayo po bilang mga mananampalataya, hindi lamang ang mga pastors or leaders natin, kundi tayo mismong mga Kristiyano, we have to preach it anyway. The word of God, di ba po, ang salita ng Panginoon. Kasi yun yung sinabi sa Biblia, proclaim the word of God and stand upon it no matter what. Di ba po? It is a command, not a suggestion. Hindi rin siya favor na hinihingi ni Paul. It is a command. 'Di ba po? Unang bagay po, sabi po natin, share the gospel urgently. Okay? With urgency. Dapat hindi tayo masyadong confident sa mga tao sa paligid natin. Sabi po sa 4 verse 2, proclaim the word of God and stand upon it no matter what. Rise to the occasion and preach it when it is convenient and when it is not. Preach in the full expression of the Holy Spirit with wisdom and patience as you instruct and teach the people. Di ba po sabi niya, when it is convenient and when it is not. Hindi mahalaga po no kung ano yung nararamdaman natin. Hindi mahalaga kung gusto ba natin siyang gawin, pero we have to share the gospel urgently. Di ba po? Kasi yung mga taong gusto nating bahaginan ng salita ng Diyos, kapag hindi natin sila nabahaginan agad, mundo ang magbabahagi sa kanila ng kaalaman. Okay po? If we want disciple people, the world will. Mundo ang magdi-disciple sa kanila at yun yung ayaw nating mangyari. If we will share the gospel urgently, una po, be firm on sharing the word of God. We have to be firm. Sabi po, proclaim the word of God and stand upon it no matter what.
no matter what. 'Di ba? Kahit anong mangyari, kahit na anong sitwasyon, anong panahon, stand upon it. We need to be firm kasi yun yung salita ng Panginoon. At huwag tayong matakot dahil ang ibinabahagi po natin ay salita ng Diyos. Pangalawa, be ready to preach the word anytime. Preach the word anytime. Dapat tayo mismo, we have to be equipped. Your personal relationship with God, 'di ba? Your personal life and personal relationship with God must be established. Dapat tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. Otherwise, we cannot impart what we don't possess. Kung hindi natin alam kung ano yung salita ng Diyos, kung hindi tayo marunong, 'di ba, magbahagi ng salita ng Diyos, hindi natin 'yon magagawa ng maayos. We cannot share the gospel urgently. Pangalawa, know His word. Dapat alam po natin ang salita ng Diyos. Even the basic, dapat alam natin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit po? There might be people that you'll meet sa bus, 'di ba? Sa school, sa trabaho, sa mamimit mo randomly, 'di ba, na nag-aantay lang palang mabahagi na ng salita ng Diyos. Kaya we have to know His word. Dapat alam natin 'yon kasi dapat alam po natin 'yon, and we must know how to stand upon it even when others twist the truth. 'Di ba po? Meron pa akong isang kwento nung bago pa ako mananampalataya. Nandun ako sa Pure Gold, meron akong inaantay na kaklase ko. Linggo po yun. Tapos may biglang lumapit sa akin. Tapos nagbabahagi siya ng faith nila. So, alam ko na hindi tama, hindi totoo yung kanyang sinasabi. Pero, because I don't know how to defend the gospel, I don't know kung ano yung salita ng Diyos, ano yung sinasabi ng Diyos, pagdating dun sa mga scriptures na binabanggit niya. Tinanggap ko lang lahat ng mga binabahagi niya. Tapos, andun ako sa point na nasi-shake talaga ako. Sabi ko, oo nga no, kasi pinakita yung Bible, sabi niya, this is what the Word of God says. So, ako naman, oo nga no. So, nung nagkita kami ng Pastora Hasmin, that's the very first thing I asked. Sabi ko, Ma'am, kasi ganito yung nabasa ko, ganito yung pinakita niya sa akin, ganito yung binahagi niya sa akin. Na-invite pa ako sa simbahan nila. So, nung una natawa siya, but she explained everything to me na ito yung totoo, yung pinabasa niya sa'yo, that's the word of God, but this is the context. 'Di ba? So, we must know His word. Kasi other people will twist the truth. 'Di ba? Ang demonyo nga po, ang ginamit niyang pang-tempt kay Jesus ay word of God mismo. 'Di ba po? That's why we must know His word. Pangatlo, be patient as you preach the word. Sabi po sa kanyang salita, preach in the full expression of the Holy Spirit with wisdom and patience as you instruct and teach the people. Not all people would want to listen to the truth. Hindi lahat ay tatanggap. Hindi lahat ay makikinig sa'yo, kaya kailangan natin ng patience. At minsan tayo bilang mga tao, gusto na lang natin mag-snap bigla. Gusto na lang natin, kung ayaw mo, di wag mo. 'Di ba? Pero hindi po 'yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. That's why we need to be patient. A lot of people will just listen to what they want to hear. Yung mga gusto lamang nilang marinig. Ngayon po, kahit yung mga kabataan, sinasabihan ko sila, maraming magagaling na tagapagsalita, maraming magagaling na preacher ngayon, pero you should know the context. You should know, aralin mo, sino ba yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Tama ba? Totoo ba yung kanyang sinasabi? Hindi porket maganda pakinggan, hindi porket motivational yung kanyang sinasabi, ay naaayon na yun sa salita ng Diyos. So, we need to always check. Sabi ko po sa kanila,
dapat tayo be vigilant sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya po tayo bilang mananampalataya, pangalawang bagay, we need to share the gospel vigorously. Sabi po sa 4 verse 3, "For the time is coming when they will no longer listen and respond to the healing words of truth, because they will become selfish and proud. They will seek out teachers with soothing words that line up with their desires, saying just what they want to hear." Pag sinabi po natin vigorously, in a way that involves physical strength, effort, or energy. 'Di ba? Sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon, tayo mismo ayaw naman natin ng nagbabahagi ng salita ng Diyos na ng hihina-hina na po. I-share ko pala sa'yo si Jesus, 'di ba? Pero yung mukha niya hindi mukhang naligtas. Tayo po, we need to share the gospel with vigor. Dapat andun yung energy natin para yung mga tao mahihikayat sila, maniniwala sila, 'di ba? Sabi po sa ating salita, "The time is coming when they will no longer listen and respond to the healing words of truth." 'Di ba po? Bakit natin kailangang ibahagi ang salita vigorously? Una, people will reject correction, but they will embrace comfort. They will reject correction. A lot of people today, ang hinahanap na lang po nila someone who will agree with them. Yung mga tao na lang na sasang-ayon sa kanila. Kung hindi sa kanila sasang-ayon, ayaw nilang mapakinggan, hindi nila papakinggan. That's why you have to have the vigor sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kasi kung simpleng bagay pa lang ay nasi-shake na tayo, paano pa natin maisa sa katuparan yung inuutos sa atin ng Panginoon? Pangalawa, people will be offended by the truth because they want full control. Yun po yung totoo. Ma-o-offend sila sa katotohanan because they want the full control of their lives. Gusto nila yung sarili lang nila ang kanilang susundin. Pero hindi yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya tayo dapat, andun yung energy natin, andun yung lakas natin na hindi natin kailangang ipilit. Pero kailangan nating panindigan. Pangatlo, people will choose to listen to what they desire rather than listening to the scripture. Kaya po lagi nating sinasabi, be careful kung ano yung mga pinapakinggan mo. Kasi what you hear, what you listen to, kung ano yung pinaglalaanan mo ng panahon, that's what will shape you. 'Di ba? Yan po yung mag-shape sa atin. Kaya tayo sa mga magulang, tignan natin anong pinapakinggan, anong binabasa ng mga anak natin sa ating tahanan. We have the control 'di ba po? Andun sa atin yung privilege to disciple them sa tahanan pa lang. Kaya dapat alam natin sa mga kabataan naman, dapat alam din natin ano ba yung context, ano ba yung katotohanan dun sa pinapakinggan natin. Just because maganda siyang pakinggan doesn't mean it is the truth. Okay po, maging vigilant tayo. Dapat sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon, alam natin, 'di ba? Alam natin yung buong konteksto. People will choose to listen to what they desire. Yan na po talaga ang trend ngayon. Isang bagay na hindi na natin maiiwasan. Pero tayo bilang mananampalataya at tagapagbahagi ng kanyang salita, 'di ba? Meron tayong magagawa. Pangatlo po at panghuli, share the gospel unapologetically. Pag sinabi po nating unapologetically, in a manner that does not express or acknowledge regret. 'Di ba po? Huwag tayong magsisi na binabahagi natin ang katotohanan. Sabi po sa 2 Timothy 4:4, "They will close their ears to the truth and believe nothing but fables and myths." People will close their ears to the truth. Even when people don't want to listen, or even if they turn away,
share the gospel. Preach it anyway. Okay po, kahit pa ayaw nilang makinig ng salita ng Panginoon, salita ng Diyos, ayaw nilang makarinig ng mga bagay na nanggagaling sa Biblia. We have to share the gospel unapologetically, even if it will hurt you, even if it will hurt them. Meron po akong narinig na isang pastor, sabi niya doon, the word of God will hunt you wherever you go. So, kahit saan tayo, kung merong mga bagay na kailangang itama ang Diyos sa ating buhay, kung merong mga bagay na gustong sabihin sa atin ng Panginoon, kahit nasaan man tayo, 'di ba? Maririnig natin 'yon at masasaktan tayo. Pero it doesn't mean, 'di ba, na kapag nasaktan tayo, aalis na tayo or lalayo na tayo. Minsan talaga may mga panahong kailangan nating masaktan, kailangan nating marinig ang katotohanan para tayo ay matauhan. 'Di ba po? The truth must remain truth. Sabi po natin, share the gospel unapologetically. To share the gospel unapologetically, una, stay true to God's message, even if they reject or walk away. Huwag kang matakot na ibahagi ang salita ng Panginoon kahit pa hindi nila tanggapin, kahit pa talikuran ka nila, kahit pa kamuhian ka nila dahil ang ibinabahagi natin ay si Jesus at si Jesus ang katotohanan. Our task is not to make the gospel acceptable to everyone, but to make it available. Okay po? That's our task, to make the gospel available, not to make it acceptable to everyone. Pangalawa, keep going even if you don't see the results. Minsan kasi po pinanghihinaan tayo, no, bilang Kristiyano. Pinanghihinaan tayo kapag pakiramdam natin, hindi naman ako pinapakinggan, wala namang nangyayari, wala namang pagbabago sa kanyang buhay. Bakit kailangan kong magbahagi ng salita ng Panginoon? Sabi ng Diyos, 'di ba? Yun yung katotohanan. They won't listen. Pero even if they won't, keep going kahit pa hindi natin nakikita yung resulta. Just because they don't listen now doesn't mean they won't listen forever. Ano po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng unang Korinto 3:6. Yaan niyo pong basahin ko ito. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Sabi po dito sa kanyang salita, I planted the church and Apollos came and cared for it, but it was God who caused it to grow. 'Di ba po? Maaaring nagsisimula tayo ng simbahan, nagsisimula tayo ng Bible study, nagsisimula tayo ng prayer time sa ating mga tahanan. 'Di ba? Maganda yon, tama yon. Tayo ang magsisimula, pero sabi po sa kanyang salita, it was God who caused it to grow. Tuloy lang, laban lang. 'Di ba po? Dahil hindi ibig sabihin na hindi sila nakikinig ngayon, ay hindi na sila makikinig sa mga susunod na panahon. Faithfulness is measured by obedience, not by outcomes. Kung yun yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, kung sinasabi niya po sa atin na tayo ay magbahagi ng kanyang salita, 'di ba? Kahit pa hindi mo nakikita ang resulta, magpatuloy ka lang kasi ang mahalaga tayo ay sumusunod. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun po yung lagi nating sinasabi, 'di ba? Pangatlo, trust God's power, not your persuasion. Minsan kasi po na nakaka-stumble. Nakikita mo, hala, bakit siya? Parang ang galing-galing niyang magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit siya ang daming nakikinig sa kanya? 'Di ba, bakit ako isa na nga lang, ang hirap, hirap pa. Pero sabi po natin, trust God's power. Ang kapangyarihan ng Panginoon ang ating pagkatiwalaan. Wag yung ability mo to persuade the people. Kasi in the first place, that's not your task. Your task is to share the word, not to persuade them.
'Di ba po? Kasi po ang kaligtasan ay hindi nating ipilit sa kanino puwedeng ipilit sa kanino man. Hindi natin puwedeng brasuhin yung isang tao at sabihin, "Uy, manampalataya ka sa Diyos." 'Di ba? It is their own will, it is their choice. Kaya tayo po, let us trust God's power. God is moving, just keep on sharing the gospel. 'Di ba? The Holy Spirit is irresistible. It will always work even if you try to resist. Tayo nga po 'no, kapag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, may mga pagkakataon talagang kahit pa ayaw mong makinig, nagmamatigas ka, nagmamatigas yung puso mo, kapag kumilos ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, hindi na natin nare-resist. Andun yung bigla kang iiyak na lang, bigla ka na lang magbe-breakdown because the Holy Spirit is moving. Ganun din sa mga hindi mananampalataya. Kahit pa umayaw sila, tumalikod sila, kapag kumilos ang banal na espiritu, hindi nila ito kayang tanggihan, hindi nila kayang takbuhan. Our job is to share the gospel and it is God's job to save. Okay po. Our only job is to share the gospel. Ang Panginoon ang magliligtas. Gusto ko pong magtapos sa Isaiah 55:11. Sabi po dito, "My word will not return to me empty." Dahil sinabi ng Diyos na tayo ay magbahagi ng kanyang salita, dahil sinabi ng Diyos na tayo ay maging matatag, maging malakas, 'di ba? We have to share the gospel urgently. We have to share the gospel vigorously and unapologetically. Let us do it. No matter what happened, no matter where we are, 'di ba? Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ano man ang ating nararamdaman, kapag sinabi ng banal na espiritu, share the gospel, then we have to do it. Let us preach it anyway. Magandang gabi po sa lahat at bago po ako magtapos at panalangin, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayong gabi. Salamat po sa inyong pagiging bahagi. Bukas po ay 9 a.m. po ang ating Journey in the Word. Sa mga gusto pong mag-join, the link or yung atin pong live broadcast will be sent po sa ating mga group chat. Mag-tune in po tayo, 9 a.m. po bukas. At salamat po sa mga tagapakinig natin, sa ating mga nagko-comment, si Sir Bong, si Sister Kate, Pastor Chris, ayan, si Sister Tintin and the rest of the listeners and the hearers of the Word of God. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy po tayo manghingi sa Kanya ng kalakasan na magbahagi ng Kanyang salita. At ngayong gabi po, hayaan niyo pong ipanalangin ko ang bawat isa. Tayo pong yumuko at sama-samang manalangin. Ama, pinupuri ka namin at sinasamba sa hapong ito, sa gabing ito. Salamat sa iyong salita, Father God. Alam namin that apart from you, we cannot do anything. Wala kaming magagawa, Panginoon, sa kapag hindi ka namin kasama, kapag hindi ito nanggaling sa iyo, Panginoon, lahat ay mawawalan ng saysay. Kaya Ama, bigyan mo kami ng kalakasan, the joy in sharing the Word of God. Sabi mo po, 'di ba, we have to share the gospel, we have to preach it anyway. Panginoon, we have to share the gospel at all times, Panginoon, even when it is not convenient, even when it is convenient, even if they won't listen, Father God, kailangan naming magbahagi ng salita ng Diyos at Panginoon, tatanggap namin yon at buong puso, Father God, na nanghihingi kami sa iyo ng kalakasan. Ikaw ang manguna sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng malakas na spirito, Father God, yung mindful spirit sa mga taong nakakausap namin, nakakasalubong, mga taong bago naming nakilala, o maging yung mga lagi na naming nakakasama. Panginoon, salamat, patuloy mong pagpalain lahat, Panginoon, ng mga
nakikinig ngayong gabi. Pinupuri ka namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig ngayong gabi at God bless po. Sinabi mo sa iyong salita'y di kita pababayaan. Tumawag at manalangin at ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapang mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili